Kulungin mo at umiiyak. Hey, hey! Good morning, Puwersa. 99.9% it's sa Puwera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa buong mundo. Special shoutout din sa ating pong core group sa Team Juror. At syempre, sa ating pong political arm na Partido KKK 2.0 Demokratiko. So, huwag po tayo magpapatumpik-tumpik pa, tuloy-tuloy na po tayo. Okay, saan po natin itutuloy? Ito na. Medyo barado eh. Para siguraduhin ang demokratikong gobyerno ay tunay na pamahalaan ng mga mamayan, pinatatakbo ng mga mamayan para sa mga mamayan, hindi lamang iisa, bagkos nilagyan po ito ng tatlong sangay na magkapantay-pantay ang poder para sitahin ang kaungasan ng isa't isa. Ang bihira, ngunit tatapwat subalit malinaw na ang nangyayari sa ating pamahalaan, imbis ang mga co-equal branches ay magsitahan sa kanilang mga kanya-kanyang kaungasan, abay, sila ay nagsasabuatan. Nagsasabuatan upang tayong puwersa 99.9% sa pwera ay abusuhin, traidorin, at pagnakawan. Na hindi sila napapanagot. Wala silang pananagutan. At so, ang kahindik-hindik na tanong na nagmamakaawa para ating itanong sa ating mga sarili, wala ba talagang magagawa tayong mga soberanong mga mamayang Pilipino para himas-rehas agad ang mga abusado, traidor at kawatan sa buong pamahalaan? Yan po ang ating kikilatisin at ilalapag ko po sa inyo ang aking mga kahindik-hindik na mga argumento batay sa sentido komún. Mga kaitsapwera, sa episode po na ito. Kaya kapit lang ho kayo riyan ng todo para huwag kayong malaglag sa inyong kinauupuan. Ano po? May tatlong uri. May tatlong uri po ng soberanong Pilipino. Ika nga ng mga Inglesero, those that make things happen, those who are just watching as things happen, and those who do not know what happened. Pambiro. Saan po kaya kayo kategorya na papabilang? Ang state of the nation po natin malinaw. Our country is still run like hell ng mga abusado, mga traidor, at mga kawatang kuno ay mga politician. Bakit? Abay, inutil po ang checks and balances sa tatlong sangay ng ating pamahalaan. Ay nako. Kaya, malinaw. Diba? Nakikita po natin nang gigitata sa nakaw na kayamanan ang iilang mga kawatang puno ay politicians.
At sa kabilang banda, tayo po sa hanay ng puwersa 99.9% sa pera, kakawag-kawag sa kumunoy ng kahirapan at sa kawalan ng pag-asa. Oh, pambira pa kayo sa pagsiso. Anyway, pag-usapan po muna natin separation of powers of the three co-equal branches of government. Oh, ang ibig lamang sabihin po noon sa maikling salita, walang pakialaman. Hindi po pwedeng makialam ang hudikatura sa trabaho ng lehislatura at ng ehekutibo. Ang lehislatura naman hindi po pwedeng makialam sa trabaho ng hudikatura at ehekutibo. At ang ehekutibo naman hindi maaring makialam sa trabaho ng hudikatura at lehislatibo. Yan po ba ay nangyayari sa ating gobyerno? Well, one thing for sure, ito pong judiciary at ito pong legislative branch of government ay hindi po pwedeng maging chief of staff of all armed forces. Hindi rin po maaari na sila ang hahawak ng susi na kahadiyero. Although ito pong legislative branch ang nag-a-appropriate ng kabambayan na kayamanan natin mga mamamayan, pero hindi, wala po sa kanilang kamay ang susi na andon sa ehekutibo. And so, bukod tangi ng chief executive ay po pwedeng diktahan ang hudikatura at ang legislatura. Tama po ba? At yan po ang sisti sa ating pong sistema ng huwad na demokrasya. Ano po? Sapagkat may dictatorial power po ang Pangulo. Sa ayaw niya at sa gusto. Kaya kung gusto po niya gamitin ito, abay, pwede niya gawin sindikato ang buong gobyerno. Pwede niya kasabatin ang mga taga-hudikatura at yung mga taga-lehislatura. At wala po sila magagawa. Diba? Kung diyan sumunod. Diba? Bakit po kamo? Ano ba meron sa kamay ng Pangulo? Abay, hawak po niya ang gold. Diba? Meron siyang gold. Sapagkat siya nga may hawak na susi ng kabambayan. So siya ang may control doon sa kwarta nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Kung kaya yung guns at guns na hawak naman ng ating mga kapulisan at ng militar, NBI, CAFGO, pati na security guard, sama na natin, baka magtampo. Pwede niyang utusan. Nasa kanya po kapangyarihan. At siyempre, kontrolado niya din ang kabukutang hukuman dahil may palakasan. Kaya-kaya nga niya sindikatuhin. Hindi po ba? Naalala niyo si dating Pangulong Digong. Nung siya po ay magdeklara ng martial law sa Mindanao, sapagkat pinulbos niya yung pong Marawi City, at kailangan niya magdeklara ng martial law. Well, sa aking pagtingin, gusto niya kontrolin ang media yung mga panahon yun. Bakit niya naman gusto kontrolin ang media? Para po hindi masyado makita na overkill yung ginawa niya. That's one. Another thing, para po pagka may naghalungkat na sila ng mga kayamanan ng mga kapatid natin Muslim doon, walang ibang nakakita. Walang saksi. Pagkakanda yung ibinursa. Yun ang tingin ko, bukod sa iba pang dahilan, siyempre na pinakamalaking dahilan na nakikita ko kung bakit siya nagdeklara ng martial law. Awal po yun Diba? Bago siya makapagdeklara ng martial law, kailangan sang-ayunan muna ng Kongreso. Ang bira, At siyempre, maging yung walang kan Wala namang rebellion na nangyayari. Paano siya makapagdeklara ng martial law? Diba? May nakita lang sila roon na picturean. Ewan ko kung propaganda lang yon ng mga 7 katao yata na armado.
Pinulbos na buong Marawi City. Kumbaga nakita lang na isang anay doon sa bahay, sinunog ng buong bahay. Hindi po tama yun. Kaya, namumuro siya na deklara unconstitutional. So, binantaan niya ang hudikatura, ang mga maestrado. Subukan niyo niya na kontrahin na aking martial law. Bakit? Meron ba kayong pulis? Meron ba kayong militar na magpapatupad ng utos niyo? Wala. Ako meron. So, utusan ko na yung mga yun, baliwalain kayo. Wala na kayong magagawa. Ay, so, yan po ang kabuktutan na hukuman trial by palakasan na kontrolado ng kung sino nakaluklok sa Malacanang at siyempre pa sa mga LGUs, kontrolado din ng mga mayor. Iyan ko yung mayor, kaalyado ng Pangulo. Pag hindi, pwede siya balikan, bigwasan, balikan. Eh so, malinaw na malinaw po. Tayo lamang po. Ang puwersa 99.9% sa puwera. Ang may kakayan tuldukan, ang pamamayagpag ng mga abusado, traidor at kawatang kuno ay politisyan. Nasa ating mga kamay lamang po, nakasalala yun. Pag ginusto natin, pwede nating tuldukan. Pag ayaw natin, di magtitiis na lang tayo habang buhay. Pati yung ating mga kasunod na salinlahi na inaalipin, inaabuso, pinagnanakawan ng mga kawatang kuno ay politisyan na iniluluklok ng kumulikotong sa pwesto at di natin napapanagot ng kumulikotong sapagkat kontrolado din nila ang hukuman trial by palakasan. Ganun lamang po kasi. Kung niyo po naalala si John F. Kennedy, may sa kanyang inaugural speech, sinabi niya, may mga tao sa nakikita kung ano ang mali sa pamamahala, ang tanong nila ay, bakit? Puro tanong lang sila, bakit ganito, bakit ganon? Pwede ding batikusin nila katulad ng nangyayari sa atin. Wala tayong maririnig sa mga kritiko ng administrasyon, kundi puro batikos. Batikos dito, batikos doon, bulgar dito, bulgar doon, na para bagang di pa alam na sabihin ng Pilipino, ang modus operandi ng mga kawatang kuno ay politisyan. Right? So, patuloy natin yung sinabi ni Kennedy. Ako, anya, ay may nakikitang solusyon sa kung ano ang mali sa pamamahala. Sabay ang tanong ko sa aking sarili, bakit ang hindi? Kaya sinabi niya sa kanyang mga kapwa-Amerikano, sabi niya fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Kumbaga pagka nilagay natin yan o itinanong natin yan sa ating mga sarili, ano nga ba ang ating magagawa para makamtan ang makatarungan at makataong lipunan? Puwersa, 99.9% sa puwera. Sa atin po dapat, kumbaga tayong nasa puwersa, 99.9% sa puwera ang dapat na maghanap ng solusyon para riyan sapagkat tayo po ang usual victims. Tayo po ang laging nabibiktima rito. So ito po ang ating solusyon na kahindik-hindik para po sa mga ungas. Para sa kanila lang kahindik-hindik. Pero siyempre para sa atin, ito po ay hindi kahindik-hindik. So kana, ito siya. Alright. Haba po. Kasi sabi ko, baka iba ito. Ay, mukhang hindi ito. Ano naman po hanapin po natin. Tatago baka nandito siya sa kabila. Ito siya. Yun, Okay. So, doon sa isang framers ng konstitusyon na sinabi niya, kayong mga mamayan ay may kapangyarihan na baguhin ang ating lipunan. Kaya dapat
vote wisely. Piliin po ninyo ang dapat ninyong iboto. Ano lang po yan eh. Kumbaga anak ng merry-go-round, pabalik-balik na lang yan, ganong pa. Ang ganong kaisipan at ang ganong pananaw. Sapagkat, ngayon, administrasyon ay siyempre mayroong kumbaga kapangyarihan, may poder para gumawa ng mga kaungasan. Nakaw dito, nakaw doon, bla bla bla. Ang taga-oposisyon naman, binubulgar, puro ngak-ngak, no ha? Ito yung ginagawa nila, pero walang inihain na solusyon. Oh. So, ang ibig ipahiwatig nito pong framer ng konstitusyon, iboto natin yung mga taga-oposisyon. No, at yan ay para sa bayan. So, pag sila naman na pwesto, gano'n na naman ang gagawin nila. Nakaw dito, nakaw doon, pambihira. Anak ng merry-go-round lang tayo. So, yung dating administrasyon o oposisyon na naman, yun naman ngayon, magbubulgar. Paulit-ulit na tayo eh. No ha? Paulit-ulit na tayo. Nakita nyo? Ano bang pinagsigawan ng mga mamayan nung panahon ni Marcos? Diba? Bago pa nagka-EDSA 86, nagsisigawan na sila eh. Never again! Diba? Kurakot dito, kurakot doon, kaya natuldukan na natin yan. Natuldukan nga sa people power. EDSA Revolution 1986. So, para never again, gumawa sila ng 1987 Constitution, panibagong Constitution. Ano nangyari? Lalong dumami ang mga mandarambong. Kung dati-rati, kontrolado lang ng presidente ang hudikatura, no ha? Ang trial by palakasan. Ngayon, pati mayors, kontrolado na nila yung sa kanila, sa baba. No? So, dumami ang mandarambong. No? Na ilagay sa LGUs yung pong poder, autonomy, nung pong isinilang ang Local Government Code of 1992. Dumami pong mandarambong. And so, ano pong anyari? Anyari? Bakit ganon? Imbis na never again, sumambulat sa ating mga mukha, ang sandamakmak, dumami yung mga mandarambong. So, akin po pinakikilala sa inyo ang Philippine Trial by Jury Movement. Ito po, ang layunin nito ay pagsusulong ng amenda numero 1 sa Bill of Rights. Ilagay ang batas sa kamay ng mga mamayan bilang mga juror sa duty ng hukuman trial by jury of we the people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. At siyempre, kailangan natin pong pumalaot sa political arena para mismong tayo, ang magiging mga senador, mga mambabatas at iba pang pwesto, maging pangulo, na siya pong maghahain ng kaukulang panukala sa Bill of Rights. So, pinakikilala ko rin po sa inyo ang Partido KKK 2.0 Demokratiko. Kumbaga yung KKK ng urig, kataas-taasan, kagalang-galangang mga anak ng bayan, kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Ang KKK 2.0 naman po ay katarungan, kapayapaan, kaunlaran. At ang ating po isinusulong dito ay yung pumapayara ng jury justice system na originally isinulong ni Gat Andres Bonifacio. Opo, basahin nyo, kapat na baitan ng kartilya. Kartilya na katipunan. Diba? Mas matangkad ka man kaysa iba. Mas maputi man ang kulay mo kaysa sa iba. Mas matangos man ang ilong mo kaysa sa iba. Mas matayog man ang pinag-aralan mo kaysa sa iba. Mas malalim ang kaalaman mo sa batas kaysa sa iba. Kailanman, hindi mo pa rin mahihigitan ang pagkatao ninyo. Yan po ay batay doon sa
Declaration of US and Independence kung saan yung sinasabi, ha, all men are created equal. Ha? So, ang kalayaan po dapat ay pantay-pantay. Ang kalayaan po natin dito sa ngayon, sa huwad na demokrasya, hindi po pantay-pantay. Itong iilang mga traidor ang kawatang kuno ay politician, isama mo pa dyan yung kanilang mga trolls, yung kanilang mga mga kasabwat ng mga negosyante, mga elitista, ilan lang sila. Pero yung kanilang karapatan, abay, 101%. Pambira. Samantalang tayo nasa pahanay ng pwersa 99.9% sa pwera, sandamakmak po tayo, ang ating pong karapatan, wala pang 50%. Depende na lang sa kung ilang porsyento bibigay sa atin, na sa ating mga karapatan, ito po mga naghahari-harian sa bayan. So yan po ang partido KKK 2.0 Demokratiko. Ano po? At ang pangunahin po, siyempre, isusulong natin, inuulit ko lang, no? Empowering we, the sovereign but powerless Filipino people as jurors sa beauty na hukuman trial by jury. No? Ang trial by jury po, siyempre magtataguyod po ito ng patas na justisya. Ito po ay the epitome of democracy. Kung saan lahat ng paglilitis, hindi. Sa jury justice system po, may dalawang juries. Yung pong grand jury, kung saan sa kanya po nanggagaling yung akusasyon ng sakdal. Ito po yung due process of law, no, sa umpisang, sa unang yugto, no, na ibig sabihin, walang sino man ang maaring kasuhan ng kriminal or sibil nang walang akusasyon o sakdal na nagmumula sa grand jury. Andyan, grand jury po ay binubuo ng 16 hanggang 23 katao, no, na mga soberanong mga mamayang Pilipino, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. At yung ikalawang jury ay trial jury. Ito naman po, saan? Dapat sa ating Bill of Rights, na lahat ng akusado ay lilitisin. Ang paglilitis ng lahat ng akusado ay pampubliko. Mabilis. At patas na paglilitis sa hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. So yan po ang pangunahing plataforma ng ating pong partido, KKK 2.0 Demokratiko. Of course, meron pa rin pong kasama yan ang 15-point agenda. At kasama na rin ang pagbibigay ng pondo para po sa mga kooperatiba. Mga kooperatiba kung saan embedded sa bylaws ang karapatan ng mga miyembro sa trial by jury para mabilis pa sa alas 4 na masibak ang mga nangungurakot na opisyal. Para huwag mauwi ang kooperatiba sa pagiging kurakotiba. Ano po? So, sa ating hanay po manggagaling ang ating mga kandidato sa hanay ng nating pwersa 99.9% sa pwersa. At siyempre, kasama na dyan ang ating pong inaawitan, sinusuyo na maging standard bearer sa 2028. Si Justice Antonio Carpio, kasama din dyan si CJ Renato Puno, at meron pang iba na presidential timber, Materialis Puertes, Mayor Magalong, nandyan si Atty. Respecio, diba? Sama na rin natin si Senador Sonny Trillanes at marami pang iba. Kung yayakapin po nila, yan ang numero 1 pong requisitos ang ating pong juror advocacy. Ano po? So, Covenant. Lahat po ng kandidato ng ating team juror, ating partido KKK 2.0 Demokratiko, ay kailangan lumagda sa isang kasunduan panlipunan. Covenant with the people. Kung saan lalagay doon, na kapag siya ay binoto nating senador o kinutawan,
ang una niyang plataforma ay ipairal sa bansa ang jury justice system. Kaya sa loob ng reasonable period of time, let's say mga 3 months, pagbukas ng sesyon ng Kongreso, kailangan niya ihain ang panukalang amyenda numero 1 sa Bill of Rights, karapatan ng mga mamayan sa hukuman trial by jury. Kapag hindi po niya nagawa ito, siya po ay kailangan magbitiw sa pwesto. Kapag di rin po siya nagbitiw, yung pong kasunduang yun, pwedeng gamitin ng kahit na sinong botante para siya ay kasuhan ng mandamos. Mandamos sa Korte Suprema na, diretsyo na natin. Breach of contract. Mandamos na siya ay tanggalin sa pwesto. Diba? Meron pa bang may agam-agam rin? Dapat wala na. At siyempre, para masigurado po ang ating tagumpay ng puwersa 99.9% sa puwera, tayo na rin po ang tatayong makinarya politika. Opo, ang number 1 po natin, pangunay ambag natin, kahit na nga yun na lang ayos na. Ilaan ng sagradong boto sa mga juror advocate candidates 2028 at sa mga susunod pang halalan. Bonus na lang kung meron po tayong may ambag sa campaign fund. Gigas na natin, 5 piso, 10 piso, 50 piso. Depende kung magkano pong kakayanin ng bawat individual sa atin. Kumbaga, ito po ay socialized ambagan. Siyempre, ibulong-bulong po din natin. Bulong-bulungan po natin ang ating pong mga kakilala, kamag-anak, ka-Facebook, kaibigan, maging mga kalaban. Sapagkat ito ng mga ating advokasya ay para sa kapakinabangan ng halos lahat ng soberanong mga mamayang Pilipino, o hindi man lahat. So, ipaalam po natin sa kanila, imulat din po natin sila. Kaya ngayon pa lang, umpisa na po ninyo. Umpisa na natin ang pag-organisa ng mga chapter sa 42,000 barangay. Gawin po natin yan, hindi lamang para sa kapakanan, karapatan at kinabukasan nating puwersa 99.9% sa puwersa sa kasalukuyang henerasyon, kundi maging sa mga susunod pa natin sa lahi till His kingdom come. Hindi po pang sarili ito. Hindi po pang sariling laban ito ng Team Juror. Kundi pangkalahatan pong kapakanan nito, karapatan at kinabukasan. So, hindi man po tayo nanggigitata sa nakaw na kayamanan para may pantustos po sa ating sa halalan, hindi mga natin kailan. Sa kanila na yung kwarta nila. Sa atin yung hindi na makukuha yung ating mga sagradong boto. At mga sagradong boto po ang nagpapanalo sa halalan. Of course, kinakalikot ng kumulikotong, pero pati yan, may gagawin po tayong discarter yan. Unang-una, pwede natin silang i-citizens arrest. Kukunti lang sila. Ilan lang yung kumulikotong dyan, mga pipito. Milyon-milyon po tayo, 100 milyon, may tayo 100 milyon. Ito ba? So magagawa po natin yan ng paraan. Kaya gawin po natin ito, para sa ating mga sarili at sa mga susunod na sarili till kingdom come. Ngayon, matanong po ninyo, ano nga ba talaga importansya ng karapatan ng mamayan sa hukuman trial by jury o sa beauty ng hukuman trial by jury? Ano po? Sa isang demokratikong bansa, katulad po ng meron tayo sa ating bayang Magiliw, na duyan ng mga magigiting at perlas ng sularanan. Yan po ang ating kikilatisin sa susunod na episode. Meantime, dapat lang juror ka. Kung pa rin po inyo lagi nakandang magligod, this is Juror, Dr. Sixto Kilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration Honoris Causa. Pahirit po ng like, at subscription. At paki-share ito pong ating panghihikayat sa ating mga kapwa Itzapuera
para sa ating pong sariling kapakanan, karapatan at kinabukasan. Nang sa ganon ay marami po tayong maimumulat sa nagdudumilat na katotohanan na kailangan po natin gumawa ng positibong aksyon. Kailangan po natin magkaisa laban sa mga abusado, traidor at kawatan na kuno ay politicians sa buong pamahalaan para po sa ating sariling mga kapakanan hanggang sa susunod na salita. May God bless us all. May God bless the Philippines.